Ang napunta sa akin ay ang tungkol sa pagbuo ng artikulo para sa isang entry sa diksyonaryo. Kung kaninang umaga ay binanggit na nga ni Madam April ang tungkol sa iba't ibang ano tawag dito, ang pagkakaiba no, nung tungkol sa lexicography sa lexicologiya at ang pagbubuo naman ng corpus ni Master Jem. Ayan. At syempre, ang isa rin sa mga pinaka-suprema sa aming proyekto doon sa UPMDF, Monolinggo na Diksyonaryo Filipino ni Ma'am Ann, yung tungkol doon sa pagpaplano ng isang diksyonaryo. So ang napunta sa akin ngayon ay yung sa tingin ko ay pinaka-praktikal, kung kaya't medyo maikli ito dahil magkakaroon tayo ng workshop mamaya na susubukan kong isingit dito. So kumbaga gagawa na talaga kayo mismo o kaya ang ibig ko sabihin dito ay aangkop nyo o sa practical nyo kung ano yung mga natutunan nyo para sa buong araw na ito. Okay. So yung nakalagay dito ay yung pagbuo ng artikulo. Ano ibig sabihin ng artikulo? Kasi syempre, mas familiar tayo yung nakikita natin sa isang diksyonaryo na tipong, okay, ito yung entry sa isang diksyonaryo. Yung kabuuan na yun yung tinatawag na artikulo. Kasi essentially, ikaw ay sumusulat ng isang artikulo para sa isa sa mga entry sa diksyonaryo. Na binanggit na kanina ni Ma'am Ann, bagamat medyo technical, ano, yung ilang mga partikular na kanyang pagtalakay. Yung sa akin naman ay mas nakatutok siguro doon sa mas, dahil nga meron tayong pagsasanay mamaya, medyo mas practical, yung parang maiangkop nyo mamaya. At ito ay binigyan ko ng mga halimbawa para mamaya ito din ay maiangkop ninyo doon sa inyong gagawin. Okay. So, ito yung halimbawa ng isang artikulo ng entry sa diksyonaryo. Kung mapapansin nyo, halos pare-pareho yung aming mga pinagkunan na entry dahil yun din, nabanggit din naman kanina na medyo kakaunti ang ating mga limbag na rin ng mga diksyonaryo. Okay. So, ito yung ilang mga partikular na entry na mababanggit ko. So, ito ay, halimbawa, yan yung kadalasang makikita nyo, di ba, na example. So, yan ay nakalagay na A or A, tapos may nakalagay na PNG. Ito yung abbreviation para sa pangalan. Tapos may nakalagay kung ano yung mga partikular na pagpapakahulugan dito. So, ang punto dito, ang pinaka magiging tutok ko sa aking panayam ay kung paano nakakarating sa ganito. Yung kanina binanggit ni Ma'am Ann, yung tungkol sa tatlong struktura ng diksyonaryo, nabanggit din naman kanina noong umaga, meron tayong tinatawag na microstructure, macrostructure, saka megastructure. Hindi nyo naman kailangan itong masyadong tutukan dahil mga technical na termino ito. Pero para dito sa particular na panayam, babanggitin ko lamang na ang tinututukan natin dito ay yung tinatawag na microstructure. Yan. Okay? So, kung papansinin ninyo, kasama sa microstructure mismo ay yung mga particular na, so ito yung isang entry ng isang article sa diksyonaryo. So yan yung paloob dyan, nandyan yung tinatawag na microstructure. Pero yung halimbawa, yung bato, batok, tsaka baton, yung mga yan ay kasama doon sa tinatawag din nating macrostructure. At napaliwanag nga ni Ma'am Ann kanina kung ano yung kanilang ugnayan sa isa't isa. Okay? So, ang mga pag-uusapan natin dito, ano ba yung mga bahagi na yon sa pagsulat ng inyong dictionary article, no? Sa entry ng isang dictionary article. So, meron diyang 4 na pinaka-major na section, yung section para doon sa lima, section ng mga formal na elemento, section ng semantiko-pragmatikong informasyon, at section para sa mga contextual na gamit. Sa katunayan, ito ay natalakay kanina ni Ma'am Ann.
So, ang gagawin lang natin ngayon ay magbibigay ako ng mga konkretong halimbawa para magkaroon din ng idea. Sa totoo lang, inaasahan ko na noong pinili itong mga participants na to, hindi naman inaasahan na ang lahat ay nagkaroon ng partikular na karanasan sa pagbuo ng diksyonaryo. Pero ang inaasahan ko at the minimum, ang lahat ay merong mas mataas na kaalaman tungkol sa wika kaysa sa tinatawag nating mga karaniwang tao o layman. Kasi syempre ang mga nandito ay mga mananaliksik bukod pa doon sa mga graduadong estudyante, nagdadalubhasa sa wika o kaya naman ay talagang nagkaroon ng karanasan na makapagpalimbag o maging kasama sa isang proyektong diksyonaryo na nailimbag. Okay. So yung ang unang parte ay yung tungkol sa seksyon para sa lima. So ano ba yung lima na yun? Maaari itong banggitin bilang o sabihin yung lima sign. Basically, ito yung alam natin bilang salitang pasok, lahok, entry. Sinulat ko na dyan lahat ng mga ginagamit na termino ng iba't ibang mga diksyonaryo para ilarawan kung anong ibig nila sabihin dito. At doon naman sa medyo mas sa mga linguistic na libro, ito yung citation form, kumbaga. Kung halimbawa, meron kang corpus, nakita mo ngayon yung mga listahan na to, pipili ka ngayon doon kung ano ang magiging citation form, yung isa-cite mo form at ilalagay bilang entry. Kasama din doon sa section para sa lima, yung baybay ng salita. So, kung meron mang mas higit sa isang baybay tungkol doon, pwede siyang ituring na variant noon. Kung pwedeng nakalagay siya mismo doon sa loob ng noong particular na entry na yon o maaring ito ay iwalay. So, puntahan muna natin yung salitang lima. Ano ba yung lima? Ito yun nga, sa mas madaling salita, siya yung head word o entry sa isang diksyonaryo. Pero kasi ang punto dito, kaya hindi medyo iniiwasan yung salitang head word kasi pwede din naman na higit sa isang salita ang tinatawag na entry sa isang diksyonaryo. Kanina may binanggit tungkol doon sa mga paano yung mga slang o yung mga salitang balbal. Meron kasing mga particular na dictionary, specialized dictionaries na yun talaga yung tutok. Okay. So, maaari din kasing tungkol sa mga idioms ang tungkol sa isang particular na diksyonaryo. So halimbawa yung salitang utang na loob, di ba? Bumubuo to ng isang particular na konsepto at maaaring sabihin na ito ay maging entry sa isang diksyonaryo pero hindi siya iisang salita, yung kanyang kaanuan. At dito din papasok yung usapin ng ito ba ay homograph o homophone. Sa Filipino, at karamihan ng mga wika sa Pilipinas, walang homophone, pero tayo ay pamilyar dito dahil ang homophone ay napaka-common sa wikang Ingles. Ito yung do, flower, yung mga ganyan. Marami tayong homograph dahil yung ating pagsusulat, halimbawa yung BASA ay pwedeng basahin bilang basa or basa, yung mga ganon. At ang lima din, siya yung nagsasakongkreto doon sa tinatawag na mental lexicon bilang mga leksin. Nabanggit ito kanina ni Master Jen sa kanyang pag-discuss ng corpus. Okay. So, kailangan din isaalang-alang sa lima ay yung sa mga pares na leksin na tinatawag, magkakapareho sila ng baybay, pero magkaiba sa ibang aspekto. Sila ba ay isang lima o magkaibang lima? Mamaya titingnan natin kung anong ibig sabihin dito. Basically, dito papasok doon sa usapin ng ito ba ay homonymous o polysemous, itong mga particular na leksin na ito. So halimbawa, pamilyar tayo doon sa tinatawag na leksikon ng isang wika. Okay. So ito yung mga salita. Bagamat kasi kapag ginamit mo lang yung salita, pwede rin kasi siyang pumatungkol sa ibang mga bagay katulad ng ano ang mga wikang sinasalita mo. Mga ganyan. Diba? Okay. So kaya ako gumamit, iba-iba yung mga partikular na ginagamit na termino kasi ito yung mga eksaktong termino para sa mga bagay na pinapatungkulan. So halimbawa dito, yung grado ng mata, grado sa pag-aaral, grado sa pagsusulit. Ang lahat ng mga ito ay mga salita. Pero ang punto dito, sila ba ay pumapatungkol sa iisang salita. Ibig sabihin, pareho sila ng baybay, pareho sila ng
nung bigkas, pero kung papansinin ninyo, sila ba ay pumapatungkol sa parehong salita na pareho ang kahulugan. So itong mga to, sila yung mas pamilya tayo bilang yung grado bilang isang lexical item. Ngayon papasok dyan yung tungkol sa pagpunta sa diksyonaryo bilang entry. Ilang lima siya, di ba? Okay. So dito din papasok yung tinatawag na lexeme at ito nga yung nagpapaiba-iba dito sa particular na lexical item na ito. So hindi natatali doon sa particular na konkretong salita kung hindi doon sa abstraktong level yung lima na mas pamilyar tayo doon sa nababasa natin sa diksyonaryo, yung aktual na konkretong nababasa natin. Yun yung nakikita natin bilang entry word. Okay. So, yung kanina binanggit ko, kasama dito sa bahagi ng lima, yung mga variasyon. So, doon sa ginawang ni Newell, meron siyang major na entry na kung saan pareho niyang nilagay yung variant spelling. Pero meron din siyang minor entry, sorry may typo, na kung saan nilagay doon kung ano yung particular na variation doon sa spelling na yon. So merong pwedeng ganyan ang gawin doon sa diksyonaryo. Okay. So anong gagamitin yung basehan sa pagpili ng lima o entry? Sa katunayan, ito ay isang medyo kailangan mo na isang kurso dito tungkol sa lemmatization. Pero ang punto lang dito para sa layunin ng isang diksyonaryo, nabanggit na ito kanina doon sa corpus, na depende kasi kung ano yung balak mong gawing diksyonaryo. Diba? So kung ito man ay tungkol doon sa mga language or vocabulary natin, o ito man ay napaka-specialized, doon ka kukuha noong mga partikular na ilalagay mo na entry word doon sa iyong lima. Okay? So yun yung section para doon sa lima. Yung ikalawang section naman, dito pumapasok yung tungkol dun sa mga formal na katangian ng wika. So, nandyan yung paano siya binibigkas, ano yung impormasyong morpholohikal niya, ibig sabihin yung bukod, hindi, iba pa to doon sa bahagi ng pananalita, yung morpholohikal, yung mga inflectional o kaya yung mga panlaping ikinakabit dito. Okay. So, kagaya ng aking nabanggit, dahil pareho ng mga ginamit. So halimbawa ito, makikita ninyo itong mga nakabilog na yan, nandyan yung particular na bahagi ng mga pananalita. Tapos nakalagay na mismo doon sa kung paano nila isinulat yung kanilang yung bahagi ng lima, diyan na rin nila nilagay kung paano yung bigkas. At dito naman makikita nyo rin yung bahagi na kung saan nandiyan yung mga morpholohikal. Kung papansinin niyo, hindi sila magkakasunod. Okay? Pwede kasi magkakasunod itong mga impormasyon na ito o pwede naman depende doon sa ginawang estilo noong paggawa ng diksyonaryo. Kasi kadalasan itong mga ito ay maaaring ilagay pagkatapos na agad doon sa unang bahagi ng entry. Okay? So yung pangatlo naman, ito yung kadalasang tinitingnan lagi, pero sa katunayan, isa lang siya sa mga bahagi ng isang entry article ng dictionary. Okay. Ito yung mga mas kilala natin ito yung parte na nandito na yung kahulugan. So, nandiyan yung kahulugan. Kung ito ay monolingual na diksyonaryo, kagaya ng nabanggit na ni Ma'am Ann kanina, kadalasan ang inilalagay dito ay yung mga magkakasing kahulugan. Kung bilingual na diksyonaryo, ito yung mga katumbas doon sa wika na iyon. At halimbawa nito dito sa particular na halimbawa na ito, kasi ito yung mga synonyms o binigay na pagpapahalimbawa sa Ingles. Okay? So yung norm, plosive, at saka yung hydrogen carbonate. So kung papansinin, medyo mas, yung sa number 1, ito yung mas medyo ordinary ba yan? Norm. Tapos yung ikalawa ay medyo technical at yung pangatlo ay talagang mas technical pa. So ito naman ay isa mula doon sa sarili nating diksyonaryo. At nabanggit na rin ito kanina na kapag ikaw ay naglalagay ng semicolon, ay ibig sabihin nito ganito. Sa ganitong klaseng particular pagbibigay ng kahulugan o ng kasing kahulugan, kadalasan monosemous ito. Okay? Ibig sabihin,
hindi siya polysemous, hindi siya bumubuo ng iba pang kahulugan. Sila ay pareho pa rin, meron lang kaunting pagkakaiba o nuance doon sa kanyang kahulugan. Kapag ito naman ay pag yung sa ganap, ibig sabihin talagang magkaiba, medyo iba, okay? Pero hindi ito lumalampas sa pagiging polysemous. Pero kapag ito naman ay kama, ibig sabihin yung husto at yung buo ay medyo mas malapit yung kanilang pagkakahulugan. So naglalagay ka ng semicolon kung medyo mas malayo at naglalagay ka ng kama naman kung medyo mas malapit, pero hindi ka naglalagay ng sense marker, ito yung 1, 2, ganyan-ganyan, kasi hindi pa siya lumalampas doon sa pagiging magkaibang kahulugan. Okay? Dito naman, meron ding mga technique kung paano nagsusulat ng kahulugan. Yung isa dito ay yung intentional na pagbibigay ng kahulugan na kung saan ito yung kadalasang denotatibo pagbibigay ng kahulugan, pero kung papansinin niyo dito sa ginawa ni Newell, sa Batad Ifugao, meron siyang entry para doon sa bugwat. Tapos yung bugwat, kasi kung papansin niyo doon sa kanyang ginawa, napaka-derivational noong kanyang mga entries. So dito naman sa extensional, kung saan nilagay niya yung ganitong klaseng pagpapakahulugan, yung extensional dyan ay yung pagkatapos noong bolded form. So yung a damp or flooded depression, yun yung mismong intentional meaning niya. Pagkatapos yung sumunod, ano pa yung mga particular na aplikasyon nito. Kung kaya dun sa intentional meaning sa taas, yung cone-shaped top, yun mismo, yung top na yun, yung trumpo na yun, yun yung mas core na meaning ng bugwat. Samantalang yung bugwat, kung papansin niyo, siya ay naging verb na. So ang naging, kumbaga parang kaibahan niya doon sa nauna, ito yung merong sense na pagiging verb. So siguro sa Tagalog pwede natin itong isipin bilang bato, bilang yung matigas na lupa o mineral, samantalang yung magiging pangalawa, magiging mamato, parang gano'n. Okay? So naging na siya, verb na siya. Yun. At yun yung sa mga tinatawag na pwede natin sabihin monosemous, pero halimbawa meron din kasing mga particular na salita na kung saan ayun nga nagkakaroon ng pagsaklaw doon sa kahulugan ng iba pang salita. So yung tumatakbo ang bata, okay? So meron tayong mga inflection niya, yung tumakbo, tatakbo. Pero pwede mo rin kasing gamitin siya bilang tumatakbo ang oras, tumatakbo ang orasan, tumatakbo ang makina. Okay? At kung tutuusin, kung titingnan mo lang yung kanyang kaanyuan, pareho sila, di ba? Tumatakbo. Okay? Ngayon, meron ding gumagana ang makina. At yung gumagana ang makina ay mas malapit o meron siyang pagkakatulad ng kahulugan doon sa parte ng kung ang tumatakbo sila ay dito sila yung kumbaga parang pinaka-basic na kahulugan, yung tumatakbo at saka gumagana ay meron ding overlap ng kanilang pagpapakahulugan. Okay, so hindi lang yung sa tumatakbo. Kaya ang dito, paano mo ngayon ilalagay ito sa isang particular na diksyonaryo na kung saan magre-reflect itong dalawang klaseng pagpapakahulugan ng tumatakbo. Okay? Na isa yung tumatakbo na takbo at yung isang tumatakbo na ginagamit na parang gumagana. Okay. So, kung iisang salita siya, ibig sabihin, ilalagay mo lang siya bilang iisang dictionary entry, okay? Pero polysemous yung lima na yon, dyan, pumapasok na ngayon yung lima para ngayon magkaroon ng ideya. Ano ibig sabihin ng lima? Okay. So yun yung entry word, ano? At polysemous ito. Ibig sabihin, pumapatungkol pa rin siya doon sa isang salita. Bagamat magkaroon ngayon ng konting nuance doon sa pag-iba ng kanyang kahulugan. Hinahati ito batay sa pagnunumero ng mga tinatawag na katuturan o senses. At nabanggit na rin ito kanina, paano ngayon ito ininunumero, ano yung mauna na sense at ano yung maahuli. Ang traditional, ito ay historical, pero dahil nga sa paggamit ng teknolohiya, yung paggamit ng corpus, ang nangyayari, ang inuuna ay yung kadalasang, yung frequency
nung gamit nitong particular na sense na ito. Yun ngayon na nagdedetermina kung alin ang uunahin doon sa paglalagay noong mga senses na to. So halimbawa, ayan yung sinabi ko kanina, na pareho yung mga ginamit namin. So dito, sa isang particular na halimbawa na ito, ayun, meron siyang senses na kung saan inuna muna yung bunga ng pagsasama at yung pangalawa ay taguri sa isang bata. Okay. So, konsiderasyon naman kung magkaibang salita sila, ito yung tipong hindi siya polysemous, ito na yung monosemous. Okay. Kadalasan makikita mo yun kasi magkaiba sila ng bahagi ng pananalita. Okay. Pero syempre, hindi naman sa lahat ng pagkakataon na porket magkaiba ang bahagi ng pananalita, ibig sabihin magkaibang salita na sila. Okay. Pumapatungkol ito sa magkaibang salita pero iba kasi talaga, iba talaga kasi ang kahulugan. So homonimo siya, typo yan. Pumapatungkol sa magkaibang salita kasi nga iba ang kahulugan. Pero pareho ang kanilang bigkas at baybay. Ito yung mga homonymous na entries. So halimbawa, itong kaso na ito ay pangalan, tumutukoy ito sa pagiging asunto, usapin, legal na usapin siya, at meron ditong nakalagay na illustrative sentence. Tapos ikukumpara dito doon sa ikalawang entry na kaso din, pero ito naman ngayon ay pangatnig. Kung papansinin ninyo, bukod sa magkaiba ang kanilang bahagi ng pananalita, magkaibang salita naman talaga kasi sila, magkaiba yung kanilang pinapatungkulan at yung kanilang kahulugan. Kung kaya't nasasabi sila yung homonymous at yun nga, magkaiba talaga yung kanilang entry dapat sa isang diksyonaryo. Pero halimbawa nga, meron tayo yung anak, ito ay galing sa dictionary sa KWF na kung saan ito ay isang pangalan. Yung pangalawa ay pangalan pa rin, bagamat dahil dito sa nakalagay na diacritic, iba yung kanyang bigkas. Pero kung papansinin niyo kasi yung kanilang naging pag-evaluate dito, magkaiba sila ng ibig ng pinapatungkulan. Okay, yung isa ay tungkol dun sa angkan na magkakamag-anak, samantalang yung dalawa naman ay may kinalaman doon sa supling o kaya naman yung taguri sa isang bata. Okay. So, kung lahat ng mga na ibanggit nating mga halimbawa, na ipakita kong mga halimbawa, ito yung mga tradisyonal na pagpapakahulugan na kung saan, kung papansinin niyo, yung mga hindi sila naka-format bilang isang particular na pangungusap, kung hindi mas maikli, mas gumagamit ng isa-isang salita, at yung pangungusap lang na nandoon ay kung halimbawa gumagamit nga ng illustratibong halimbawa. Ngayon meron kasi kumbaga na parang bagong mga generasyon ngayon, yung tinatawag na co-build. Okay? Ito yung mga co-build dictionaries na mas nakatuon ngayon doon sa language learning kumbaga. At kadalasan sila ay kumukuha ng mga datos mula sa malawakang mga corpus. Ang kaibahan, marami silang kaibahan, pero ang pinaka-essential na pagkakaiba ng pagbibigay ng kahulugan sa isang co-build na dictionary at saka yung mga tradisyonal, ang co-build kadalasan ay nasaan yun ng isang pangungusap at ito ay understandable dahil nga ang tutok nito ay yung language learning. Ibig sabihin, kailangan makita ngayon noong gumagamit kung paano niya magagamit itong particular na salita ngayon. Okay. So, bagamat hindi naman co-build, pero halimbawa doon sa ginawa ni Newell, nagkaroon ngayon siya ng mga adjustment din doon sa kanyang pag-i-edit ng kanyang diksyonaryo. So, kadalasan mas pinahabaan niya ngayon yung kanyang pagpapakahulugan doon sa mga doon sa kanyang paglalarawan noong kanyang mga lima. Okay. So, kung halimbawa, doon sa una, ito ay idaw, a blue-headed fantail. Tapos doon sa adjusted niya, nilagay na niya yung omen bird, commonly called a blue-headed fantail. So nagkaroon ngayon ng pagkilatis mismo kung ano yung binabanggit. So hindi pala siya yung blue-headed fantail mismo, kung hindi omen bird pala ibig niya sabihin. Okay? So kung papansinin niyo, humaba din at yun nga, nasa anyo kadalasan ng isang particular na mas mahabang pagpapaliwanag. At yung pang-apat na bahagi ay yung contextual na section.
dahil nga doon sa salitang contextual, bahagi ito doon sa mga kung saan kadalasan ito ay kakabit ng ibang mga salita. At karaniwang ito yung parte na kung saan nandyan yung mga idioma o kaya naman yung kolokasyon. Ibig sabihin, ano yung katabi nitong mga pangungusap o ano yung gamit dito sa isang pangungusap. So, ito ulit kasi merong partikular na bahagi dito na kung saan nilagay yung anak sa labas. So ang ano lang dito kasi yung pag naglalagay ng illustrative sentence, dapat i-highlight kung ano yung makakadagdag doon sa partikular na kumbaga parang pagpapakahulugan. Anong ibig sabihin sa anak sa labas bilang isang idioma? Anak sa di tunay na asawa, anak sa pagkakasala. Pero kasi yung nakalagay dito na sentence, isang kilalang magagamot ang anak sa labas ng Ginoong Andres. So medyo nakulangan doon sa kung saan na parang paano mo i-highlight nga ang ibig sabihin noong anak sa labas na yun. Okay. So, ulit dito naman kay Newell, kung papansinin, meron siyang pareho yung magkakasing kahulugan, pero iba yung kolokasyon, ibig sabihin iba yung gamit niya. So halimbawa yung akyang tsaka yung paitu, pareho silang will jump over, pero kung papansin niyo, iba yung kanilang collocate. Ibig sabihin, iba yung gagamitan nila ng pangungusap. Akyang kung ito ay may obstruction katulad ng canal, ditch, yung mga ganyan, pero yung mas madami. Okay? Synonymous niya yung paitu, pero kung tutuusin, mas konti yung mga nakalagay dyan. At ganun din yung geto at weto, yung will slash. Okay? So, ito yung mga partikular na paraan din kung paano naglalagay ng kahulugan at tinitingnan din yung kolokasyon. So, review. Ang mga bahagi ng isang entry article ay nandoon yung parte ng 5, nandoon yung formal na section, kadalasan nandito yung paano yung bigkas at ano yung POS o yung part of speech. Yung pagpapakahulugan, ito yung tinatawag na semantiko-pragmatikong section, at yung contextual na section, maaring nandyan yung illustrative sentence, maaring nandyan yung idioms, okay? O yung mga particular na pag-iiba dahil sa collocation niya. Okay. So kung susumahin at titingnan, kadalasan makikita bilang ganito yung halimbawa ng isang nabuong entry. Siyempre, dahil nga ito ay parte ng aking presentasyon, di ba? Napakasimple ng aking napili. Pero sa totoong buhay, kapag nagbuklat ka ng isang diksyonaryo at pinakita ni Ma'am Ann yung ilang mga partikular na halimbawa, di ba? Meron kang makikitang ganyan. So, medyo kakaiba siya, di ba? Ay, hindi siya kakaiba. Kumbaga parang napakasimple na binigay, pero tingnan nyo, sa totoong buhay, pag buklat mo nga ng dictionary, mayroon kang makikitang ganitang klaseng mga entry. So entry pa lamang ito para sa kamay, na kung saan, ayun nga, nandyan yung mga elemento na sinasabi natin tungkol sa pagpapakahulugan, tungkol doon sa 5, yung part of speech, yung semantiko-pragmatikong impormasyon, at pinamahalaga, marami din yung tungkol doon sa mga idioma. Okay. So, i-share ko lang dahil meron tayong mga kalahok dito mula sa KWF. Yung kanilang centennial na edisyon ay merong mga ganitong impormasyon na nakalagay. So, yung itong impormasyon na to, ganito din yung pagkakasunod-sunod ng kanilang info para doon sa pagsulat nila ng isang entry ng diksyonaryo. So yung pagkakalagay nila ng 5, nakapantig na rin yun. Tapos yung salitang ugat, ano yung bahagi ng pananalita, ano mismo yung kahulugan, ano yung halimbawang parurala o pangungusap, mga derivatibo, kasi ito yung mga tipong pag naglagay ka ng panlapi, ano yung kanilang kasing kahulugan at ano yung idioma. So, kapag kayo ay gumagawa o kayo ay nagpaplano nga ng isang proyektong panglexikografiya, kayo din kasi syempre nagdedetermine na batay sa inyong layunin at yung saklaw at yung sakop ng inyong magiging proyekto kung ano-ano yung mga impormasyon na ipapasok nyo doon sa inyong diksyonaryo. Pero kasi ang punto dito, kinakailangan na tipong
yun nga, yung 4 na particular na section na yun ay kung tutuusin, mapunan sana. At itong mga to ay pumapasok doon sa pagpupuno na yun ng microstructure para ito ay masabing isang diksyonaryo. Kung maalala, sinabi kanina umaga, ano-ano yung mga level ng kasilimutan ng isang lexicographic project. Nagsisimula ka lang sa simpleng pumbasan, tapos magiging glosaryo, vocabulary, at ito nga ang full-fledged dictionary. Okay? So, mga dagdag na impormasyon, ito yung mga tipong kahit na wala mismo doon sa mga section na yun, pero nilalagay. At ito yung nag-umaambag doon sa kompleksidad ngayon noong isang particular na entry article ng dictionary. Siyempre, hindi nawawala yung sa iba, nilalagay yung etimolohiya. Karaniwan ito nilalagay sa hulihan, pero kagaya nga noong ipinakita mga halimbawa, kung ito ay nasa unahan, nagiging bahagi na ngayon ito noong section doon sa 5. Tapos, nabanggit yung tungkol sa register, yung bibigungan at yung mga ganyan. Kung ito ba ay formal, informal, yung mga ganyan. At merong mga diksyonaryo din na naglalagay ng mga notes tungkol doon sa kanilang sa construction. Halimbawa, yun dito, yung someone will sponsor a team. Okay, so merong mga ganito. Siguro mas technical na klase ng diksyonaryo na kung saan ipinapakita din kung ano yung mga particular na semantic roles na meron doon sa isang particular na hilina. Okay. So, yung pahapyaw din na pag sa mga elektronikong diksyonaryo dahil nga nabanggit, kadalasan ang i-discuss dito ay yung mga nasa print. Pero kung titingnan ninyo, patok na patok ngayon ang paggamit ng mga elektronikong diksyonaryo. Ito man ay yung mga offline or online. Pero kasama nga dito sa mga elektronikong diksyonaryo, masasabi yung mga online, yung real time. So meron na kung titingnan ninyo, ganito yung kanyang format kadalasan. At siguro ang isang kakaiba at bentahe ng elektronikong diksyonaryo sa print, hindi naman problema doon sa space. Okay? Kasi isa din sa mga kailangang isipin kung ikaw ay magpaplano ng isang diksyonaryo, ano yung marami kang gustong ilagay, pero syempre premium yung paggamit noong espasyo doon sa pagpapalimbag mo ng diksyonaryo. Pero pag ito ay, yun nga, online, electronic at nasa web, meron pong kalayaan para dito. So ito yung isang halimbawa entry doon, kung papansinin ninyo. So hinati nga sa 2, pagkatapos mas maraming nailalagay. At ito nga, kakaroon ngayon din ng, kung ito ay monolingual, right? Ito naman ay bilingual na halimbawa. Pero kung titingnan ninyo, so yan yung mga meron tayo sa web. Pero kung halimbawa ikukumpara nyo sa Merriam-Webster na meron ng sa mga English dictionaries na medyo mas mahaba-habang tradisyon at saka yung resources, papansinin ninyo. Makakarating din tayo sa ganitong klaseng kasilimutan or complexity sa pagpapakita ng ating mga dictionary articles. Okay. So, ang isa pa din, kailangan ko i-share ay yung tungkol sa dahil nga nagsusulat nga kayo ng editing ng article, maaari din gumamit ngayon ng mga editing software. So halimbawa yung PLEX na nabanggit na rin kanina, ito yung ginamit namin doon sa aming proyekto. So basically ang punto dito ay kasi sa mga ganitong klaseng editing software na nakikita mo na agad dito sa kaliwa ano yung mga pagkakasunod-sunod ng mga entries ng inilagay mo doon sa mula doon sa iyong corpus, tapos ito ay lalagyan mo ngayon ng impormasyon, nakikita mo ngayon dyan. At dito mo naman isinusulat lahat na yung sign, ano yung pronunciation niya, anong derivation, ano yung etymology. So kayo din ang nagsasabi kung anong mga impormasyon ang kailangan nyo ilagay sa inyong diksyonaryo. At ngayon, dito rin sa parte naman na to, nakikita nyo rin yung cross-referencing niya doon sa loob ng isang diksyonaryo. Ang maganda sa ganitong klaseng editing software, dahil hindi na nga siya mano-mano, hindi ka na ngayon, hindi na mababaliw ang inyong mga
editors na kung halimbawa sinunod ba ng ganitong klaseng researcher na nasumulat nito na dapat period o kaya ano, kasi kayo na ang kayo, yung editing software na ang nagsasabi batay doon sa inyong isinabing specification sa kanya kung papaano nakaayos yung inyong entry article. Okay? At halimbawa nito doon sa aming ginawa, ganito yung naging format niya. So basically, ang nangyari dyan ay halimbawa ganyan, ganyan yung lumalabas mismo doon sa software. At pag ito ay pinrint out mo bilang isang klase ng, yun nga, isang dictionary, lalabas na siya bilang ganyan. Okay? So, meron ng mga ganitong klaseng technology. At sa tingin ko baka meron kayong sariling ginamit din. So bukod doon sa corpus na pinakita ni Master Jem. Ayan. So ito naman yung mga editing software na maaaring gamitin.